So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Junan. Okay guys, so sayang no, kasi una sa lahat, tuloy-tuloy sana yung review natin sa from eliminations to semis. Kita nyo yun sa channel natin, uploaded na yung 4 na battle sa eliminations, and nagkaroon lang tayo ng konting or isang break kasi siningit natin dun yung Markong Bungo versus number 144. So alam mo yun, yung pagkatapos kong reviewin yung Markong Bungo tsaka number 144, na-upload yung itong battle na to, Negoji versus Famoso. Negoji Famoso versus Atom Cygnus, saka sila na-upload. So ayun, supposedly dapat gusto ko sana tuloy-tuloy sila, pero ayoko nang baguhin. Nakagawa na tayo ng nakagawa na ng thumbnail, nakagawa, so as is na yon, no. Pero sayang, ang ganda sana ng break natin. Ang ganda sana ng review natin sa channel natin, tuloy-tuloy sana. Pero ayun, going back, itong battle na to, actually to be honest, isa tong battle na to sa inaabangan ko. Mas inaabangan ko tong battle na to kasi yun nga, kung napanood nyo yung review ko dun sa Ahon 15 match up line up, di ba? So sabi ko doon nung ni-review ko yung Atom Cygnus doon, sabi ko nga sa inyo, yung dalawang to ay aabangan mo talaga sa mga next battle, kasi yung pinakita nilang laban kila Joss at Vicente, hindi biro yun eh. Kilala nyo naman sila, Joss at Vicente, isang agresibo bumatel, di ba? At natalo nila yun sa pamamagitan ng maayos na chemistry, magandang concept, basta ang ganda ng sulat, ang ganda ng flow, di ba? So andun yung curiosity sa Atom Cygnus kung ano pa yung ipapakita nila sa battle. And Negoji Famoso, ibang klaseng tandem din to. Kung yung last battle nila is against Deadline at RG, medyo sabi ko nga, medyo nagkakapaan pa sila ng chemistry doon, pero pagdating sa rounds 2 and 3, nakuha na nila yung chemistry. So I'm expecting naman sa Negoji Famoso na maayos nila yung chemistry nila dito. So palaban no? Palaban yung dalawang match up. So kailan Negoji Famoso, ang ina-expect ko dito is mas malinis na performance, maayos na chemistry. Kila Atom Cygnus naman, ano pa yung ipapakita nila na hindi nila napakita doon sa laban nila kay Joss at Vicente. So ayun, andun yung concept naaabangan mo talaga yung battle na to. Kaya ito muna yung inuna ko, Negoji Famoso versus Atom Cygnus. Hindi ko pa napapanood yung Casper Espero versus Aubrey Marichu. To be honest, hindi ko pa napapanood yung battle na yun. Inuna ko muna to. Kaya, pero ang mauunang ma-upload is yung Casper Espero. So, kung napanood nyo tong battle na to, for sure uploaded na yung Casper Espero versus Aubrey Marichu. Gusto ko lang unahin tong panoorin. Okay? So, sana klaro sa inyo. Umpisahan na natin to, guys. Tayo na, isa to sa mga gusto kong mapanood talaga ng live, pero dumayo Dumayo ng Cebu. Sayang. So, game! Semifinals na to, guys, semifinals ng bracket B. So bracket A, siguro pag may time pa tayo, reviewin din natin yon, pero focus muna tayo dito. So game. For those squared battle ang parating, Atom at Cygnus. Nakaraan, binagyo ang Bicol, pero kilala nyo kaming mga uragon, madaling nakabangon. Hindi yung rason para magpatalo ngayong semis, bagkos naging partida pa ngayon. Kaya salamat mo sa Arik, sinalba mo kami sa malalim na kahapon, dulot ng malaking mga along sadyang pinaranas muna sa amin yung baha para maging handa sa paparating na ahon. Okay, maayos na intro. Ang ganda ng intro, ang ganda ng setup nila para dun sa ginamit nilang strength, yung malamang kasi yung Bicol
na reference, alam ko gagamitin nyo na angulo. Sa ano ko lang sa perspective ko lang, baka gawing angulo yun ng Nego G Famoso. So, ginawa na nila dito, inunahan na nila na yung Bicol na binahabi dati, netong nakaraang buwan lang, ginawa na nilang strength yun, no? Parang ginawa na nilang shield, no? Nagkaroon na sila ng pre-med, no? Kaya ang ganda nung umpisa nila dito para sa akin. So, okay. Ulit. Ito, pakinggan natin, 2x2 squared battle ang parating. Atoms at signals. Nakaraan, binagyo ang Bicol. Pero kilala nyo kaming mga uragon, madaling nakabangon. Hindi yung rason para magpatalo ngayong semis, bagkos naging partida pa ngayon. Kaya salamat, Boss Arik. Sinalba mo kami sa malaging nakahapon, dulot ng malaking mga along sadyang. Pinaranas muna sa amin yung baha para maging handa sa paparating na ahon. Galing. Pwes kami naman baha lang manalanta. Walang tigil na baukulanan do. Mga tanga, napalakas lang yung brainstorming naming dalawa. Kaya bumagyo. Pwes kada bato, mualanganin tong pamo. Sukukulangin, may kasamang kulog ang aking hangin. Kami yung binagyo at binaha. Pero bakit mas mukhang lubog ka pa sa akin? Parang tutong kalang na kanin sa gutom na walang kain, tsak ubos lahat sa akin. Sisiguraduhin kong di lang kaldero yung taob, pati tong sunog mo nakatande. Sobrang itim mong hayop ka. Kasi kung meron kayo ditong sinulog, ditong sinego, sinunog. Talagang sa arson papunta. Pwes kahit gano'ng kalayo, pagaling kalayo ang aming sandatang gamit panusta. O abo kayo tusta, kahit magtulong-tulong kasi mali kayo nang binubunggo. Mga wordplay niyong panahon pa ni kupong-kupong kaun parang pungko-pungko. Hoy! Di ba nag-joke to kay Diyos? Tapos yung mga stutter sa'yo rin. Ang panghihinayang niya lang daw ang dami niyang dinanas na kantsaw. Kita niyo rong putol-putol yung pi na parang binabalisaw-saw. Okay. O tapos muntikan pa kayong maano dun sa second sight. Kaya nga muntikan pa sila nila Deadline at RG matodas. Nabuhayan at nag-ingay lang yung crowd sa sobrang lakas ng judging ni Jonas. Sabi ni Jonas? Sabi ni Jonas, round 1 at 2, binoto ko sila Nego G Famoso kasi mga tropa ko sila. Ay, grabe talaga. So, ganun pala si Jonas mangusga ng dalawang rapper na tanga. Oh, Okay. Guilty. Kaya, objection, Your Honor. Yung pagiging guilty, nakakapanggigil mga men. Pwes, huwag na kayong mag-rap kung ganun lang din. Sapagkat ang guilty ay tigil kahit pabalik ta rin! Takina mo, ba't ka nagsasalamin? Balag ka ba man? Hindi, para Nego G Famoso lang kasi basag na naman. Kaya knock man. Sir man! Talo na ang Valenzuela! Talo na ang Valenzuela! Talo na ang Valenzuela. Mga wordplay nyo ay ulit. 1, 2, 3, go! Talo na ang Valenzuela. Mga wordplay nyo ay pilit pa. Pinahiya nyo lang ang inyong bayan. Siguradong magdaramdam pak you. Yung palabas na experiment, pang 90s. Pero 100% dala-dala naming energy. Siniskwela lang, di nyo get. Yung palabas na experiment, pang 90s. Pero 100% dala-dala naming energy. Siniskwela lang, di nyo gets. Kaya pala mga walang alam sa chemistry. Samantalang kami kaya namin mag-technical. Comedy. Ganyan ang tandem namin balance. Kaya talagang iwan kayo sa chemistry. Ngayong mga nakatapat nyo, mga best in science. Gago. Mistulang eksena sa graduation. Mga aral pre sa inyo tatagos. Kami yung medal ang ribbon. Pero ngayong gabi kayo magtatapos.
Tapos na? Kasi di ba, kilala kayo sa rhyme scheme na Hindi pa pamatay. boss? Ngayon wala kayo sa metro, tignan natin kung Kala ko tapos na, gagi. Magsasalita na sana ako eh. Pero sige, pakinggan natin. kayo sa rhyme scheme na pamatay. Ngayon wala kayo sa metro, tignan natin kung makasabay. Pagkat si Nego G Pamoso, medyo weak ang combo. Ang pedopilang homo. Ito upgrade din ako nyo. Parang emoji na tropo. Sarap kong biyakin ng bolo. Tapos kayo ko yung liig si sentrohin at di gilutin ang ulo. Eterno di nagsolo. Ang besong itang todo. Di lang victory ang goal, bro. Legacy at trono. Ibang kategory ng flow to. Puto, ina. Ito yung melody ang merong bilang memulti at holo. Kasi kung sa bahanga nagawa namin makasurvive mga bro. Kayo lunod tong mga gago. Kasi di ba Gagi, goosebumps dun sa ano. Goosebumps pre ah. Goosebumps, pucha. Cool bro. Legacy at trono. Ibang kategory ng flow to. Kahit inyong ipaslow mo. Ito yung melody ang merong Yan, no? bilang memulti at holo. Tang ina. Kasi kung sa bahanga nagawa naming makasurvive mga bro. Kayo lunod tong mga gago. Kasi di ba mataas expectation nyo sa flow. Pwes pinakita ng level namin lampas tao. Kasi kung usapang ganto, malamang makasabay ka nego. Pero etong predo medyo wakchong nawawala sa metro. Ritmo medyo weak yung demorasyon. Kaya nung eto mismo tape ng ternong inyong kampiyon. Nigo ninyo lang yun. Tang ina. Nego. Guni-guni nyo lang yon. Putang inang yan. Gagi, goosebumps pa rin, no? De, real shit. Real shit, goosebumps pare. Ang hirap mag-judge sa ganong klaseng round 1 hanggat hindi pa natin napapanood yung kabila. So, I don't know if we will proceed to Nego G Pamoso or bibigay tayo ng konting insight sa round 1. Pucha. Ganda nung round 1. Ganda ng ano, nego. Tapos, guni-guni nyo lang yun. Angas nun. Para sa akin, angas nun. Tapos, yung umpisa nila, doon sila nakakuha ng ano eh. Doon sila nakakuha ng energy eh. Yung intro nila, no? Yung nabinaha daw yung Bicol. Pero paghahanda lang yun sa pag-ahon nila. So, angas nun. Ang ganda ng concept. Ginawa nilang strength yung nangyari sa bayan nila several months ago. Tapos ano pa? Yung concept, yung best in science. Yun, yung pag-breakdown sa style ng Nego G Pamoso. Yung ang ginawang angulo rin nila yung pag-choke ni Pamoso kay Diyos. So, magandang performance pero ang pinaka naging turning point sa performance ng Atom Cygnus is yung flow, no, which is ito yung pinakita nilang ito yung pinakitang performance ng Atom Cygnus, yung pagkakaroon ng flow, matinding flow. Kaya nila natalo yung Jos Vicente, eh, 'di ba? Yun lang talaga yun eh. 'Di ba? Tas ngayon, inulit nila pero may twist na, may mga halong jokes na, may intro na, ang daming naging upgrade from their last performance up to this point, no? So ayun, hindi ko muna i-close yung decision. Nego G Pamoso, pakinggan natin. Nasa gubat ang NP at ang next pattern naaayon pa rin. Ulit. May hindi ako nasabi. Chemistry ng Atom Cygnus nag-improve din para sa akin. From their last performance, although nagulat na ako dun sa chemistry na pinakita nila, pero dito intact na talaga sila. Sobrang kala mo isang kung papakinggan mo parang ano eh, 'di ba? Parang isang
isang tao lang talaga yun. Ang ganda ng ano, nagko-complementan sila sa isa't isa. Basta sobrang ganda nung palitan nila. Ang ganda nung blending ng boses nila, 'di ba? So, ayun, basta nagko-complement sila. Ang ganda ng performance, chemistry nag-improve, pati yung sulat, 'di ba? So, ayun, tignan natin. Round 1 ng Nego G Famoso. Let's see. Nasa gubat ang NP at ang next pattern naayon pa rin. Nasa plano na pagsilip dito sa bituing signals na malayong tanawin. Kung puro nameplay lang ang titignan, ipapakita naming mali kayo. Oo, may kasama akong Famoso bilang microscope para tong atoms masipat ko. Bisa naman sa Damn! Famoso itong atoms masipat ko. Simpleng linya pero ganda nun, pucha. Bilang microscope para tong atoms masipat ko. Bisa naman sa tandem nyo, baboy at kawayan. Namumuro na kayo. Basta paikutin sa nagbabaga naming init hanggang masunog maabo. Teka, ano ba magandang luto mga bro? Trip ko kasing tanggalan to ng Adam sa apple eh, para isubo ko sa'yo. Lechon Cebu game! Haba ng leg mo ah! Dati ka bang ostrich? Di mo makakailayan! Sobrang haba ng leg mo para sakalin ka lang, Lodi. 7 tao pa kailangan! At yan ko nalaman na sobrang damot mong kaibigan. Kasi tong walang leg mong partner, hindi mo man lang bahagian. Bahagi? Okay, next line. Oo, dahil sa mahaba mong leeg, nakagagawa ka ng bagay na sablay. Pag sumasandal ka daw sa balikat ng asawa mo, para kang nakaakbay. Kaya kapayat, leeg mo ang dahilan. Ang tagal kasing bumaba ng pagkain kahit kumain ng madalian. Biruin nyo, magkagabi na, wala pa sa tiyan yung kinain niyang tanghalian. At bago naging pahaba, produkto muna yan ng kate ng magulang. Imbis na sa puking ina niya na buo, mukhang mali ng napasukan. Kaya butil ng mais ang naging kapiling bilang inunan. At small intestine na nagsilbing sinapupunan. Tay ka! At ikaw, Atoms, 2 times na kitang tinalo ah. Punit mo na, damuho. Punit to ng huli, kumaka-inkwentro at mapasuko. Ngayong dumwelo pa, ulit mukhang di pa kontento yang manlumo pues. Lalong manliliit yang atom sa kuwento at muli ko lang pagdurog. Nakalusot mga... Muli ko lang pandurog. Manliliit tong atoms sa muli ko lang. So, atoms, molecules, diba? So, ang ganda nun, no? Baka hindi nyo rin, baka, ano ko lang, na, aksidente ko lang na narinig, no? Yung manliliit yung atoms, muli ko lang. So, muli, molecules, no? Tinagalog ni Nego G yung molecules, muli ko lang pagdurog. Ayos! Ngayong dumwelo pa, ulit mukhang di pa kontento yang manlumo pues. Lalong manliliit yang atom sa kuwento at muli ko lang pagdurog. Nakalusot ang mga MC nung elims ang epic ng chemistry. Mga kupal na to, malabo na mag-trending ang basic na ethic generic. Ngayong sasambulat ako, hindi ako nag-fetish sa Geddy si Angie di friendly ang ending ay gulat kayo. Hanggang dito na lang sa semi ng FT ang AC at ibig sabihin ay kulang kayo. Pag kami sumuntok, deadly. Pati pacing, hindi makalumang bayo. Pag kayo tumumbok, X. Lagi bedsheet, kita mga sulat balo. Kaya kahit disente inyong na-termi, Nate, delikado pa rin nasa gubat kayo. Kaya kung lumusot kayo dun sa JB, ibang sukal na to. Okay. JB sukal, yung ano, yung billiards, no? Yung lalaki na nag-billiards, si JB sukal, okay? Ang dami ko na gustong sabihin dito pero sige, proceed tayo, tuloy lang tayo. Sot kayo dun sa JB, ibang sukal na to. O usapang paulan at flow. Alam niyo ba nung binagyo kami sa Valenzuela, nagliliparan mga bubong. Sila naman nung binaha, kita na lang bubong. Tangin ng bahay yan, rooftop agad. Di ba ang Cygnus ay babala? Ba't di mo alam ang nangyaring kasunod? Paano ka naging Cygnus? Tangina ka kung yung bahay niyo lubog!
Habang kami kumakaway, kasi kapwa nag-champion mga idol. Sila naman kumakaway, tamang pa-rescue na sa lifeboat. Gago, wasak. Nag-post to bagyong-bagyo. Sa kalagitnaan pa mismo ng surge. Wala daw silang naisalbang gamit. Ulul! Diskarte mo lang yan para ma-sponsoran ka ng merch! Pag super typhoon na kailangan mo, salbabida, box ng chicha, box ng pita, at kandila. Hindi yung hinahagupit ka na sa probinsya, tapos kinukulit mo si Crown Manila. Pag may problema, lumapit ka kay Kap. Hindi yung manghihingi ka ng Kap. Pag sa binigay ni Arik, hindi ito na kontento. Kulit nito mga Bicol boys no? May issue sa sombrero. Gago. Yo! Ano, magagalit kayo? Bakit ganito? Puro topic bagyo. Umpisa pala, pagka mahangin namin, binununa. Sadyang ganito lang talaga kami maghanda. Kalamidad laging inuuna. At kung senyalis ka manubabala, wala kaming pake. Delikado ka, pre. Walang signo-signo sa amin. Preparado kami. Time? Tangina, yari sila. Tangina, nayari sila dun. So, sabi ko sa inyo, di ba? Magkakaroon talaga ng angulo ang Nego G Famoso about dun sa Bicol na binagyo ng mga karaang buwan, di ba? So, di ko alam kung paano ko siya titignan, pero para sa akin para sa akin, in-expect ko na magkakaroon ng angulo si Nego G Famoso about dun sa baha na yun. Sinabi ko sa inyo, di ba? Pero yung Atom Cygnus doon, nagkaroon nga ng pre-med, no? Parang gumawa na agad sila ng shield habang di pa nag-spit yung Nego G Famoso para once na may ganong angulo is maging or mawalan ng effectivity or bumaba yung tama nun sa kanila. Diba? Ganun talaga yung concept nun eh. Kaya nga kaya nga ginagamit mo yung possible na angle na pwedeng gamitin sa'yo. Ginagawa mo na siyang sandata para kapag ginamit yun ng kalaban mo is hindi na siya ganun kasakit, hindi na ganun kaganda hindi na ganun kalakas yung impact nun sa'yo. Nagets nyo? Kaso yung Nego G Famoso doon, sa bandang huli nila pinakita, no? Wala namang kaso, no? Nasa unahan man yan, gitna, dulo, walang kaso yun. Pero ang pinupunto ko lang, pataas kasi yung performance ng Nego G Famoso. Kumbaga hindi yung nag-start sa mahina hanggang gitna, hanggang dulo is consistent. Hindi eh. Pataas yung performance ng Nego G Famoso at grabe yung chemistry, men. Okay, round 1, pasensya na kila Atom Cygnus pero I'll go with Nego G Famoso dito. Ang dami ko ring nagustuhang mga pakulo ng Nego G Famoso, yung mga wordplay ni Nego G. Muli ko lang padurog, ayos yun. Yung gagamitin Famoso para masipat tong atoms, tangin ang ganda nun. Yung Cygnus, senyalis ka pero bakit yung bahay nyo binaha or 'di ba binagyo. Ang daming naging quotables yung Nego G Famoso dito. Aminin ko maganda yung pagkakaroon ng nila Atom sa Cygnus ng pre-med na or paggamit dun sa possible na angulo na pwedeng gamitin sa kanila. Ginawa na nila ng shield eh. Pero para sa akin, nabasag yung shield na yon at nakatagos yung mga punches ni Nego G Famoso para sa kanila. Hindi ko din-disregard yung flow kanina kung paano nila tinapos yon. Pero I think Nego G Famoso got this round sa score na 10-9. Mas gusto ko yung performance ng Nego G at Famoso kasi balance from start to finish, hindi naging dragging, hindi naging walang dead air, tuloy-tuloy eh. Tsaka nagulat ako sa performance ng Nego G Famoso kasi hindi ganito yung performance nila nung second sight 13. Hindi pa ganito yung chemistry nila, no? So sobrang laki ng in-improve ng chemistry ng NP. Tapos ano yung umpisa ng NP? No? Ano yung umpisa nila sa round 1? Yung NP na nilaro, 'di ba? Yung NP na ang tawag dito. 'Yun yung nagsisimula sa N tsaka P yung mga binanatan, yung mga
salita na ano nila, in-spit nila. So, ganda men. Ang ganda nung ano. Yung ginawa ng RG Deadline, di ba? Nagsisimula sa NP. Ganon din. Gumawa din sila Nego G Famoso ng ganon. Yun yung as starter or sabihin nating starter para sa ano na to, sa round na to. So, parehas silang may magandang chemistry. Parehas silang nag-improve. Parehas sila nagkaroon ng magandang umpisa. Parehas sila ng atake. Hindi sila parehas ng atake eh. Parehas sila ng siguro sa style lang nagkatalo. May flow kasi yung kabila eh. Naka-multis yun, naka-holorime yun. Dito naman, ang dami rin nilang nilaro dito. May jokes, mga bara, wordplay, di ba? Andun din. Pero ako personally, binoto ko man sila Cygnus Atom sa ano natin, sa monthly, sa ano natin, sa predictions, no? Sa predictions. Pero sa round na to, I'll go with Nego G Famoso. Mas natripan ko yung timpla, mas natripan ko yung performance, mas natripan ko overall. So, dikit lang, no? Dikit lang. Siguro sabihin natin, may konting slip-ups yung Nego G Famoso. Atom Cygnus agad yun, Matic. Pero, wala eh. Para sa akin, ang linis ng performance ng Nego G Famoso. So, yun. Nego G Famoso, 10-9. Yo! Tinitira pa yung leg ko. Alam mo kung sinong hari sa rap? Tinitira yung Giraffe. leg ko. Ni Giraffe. Tingnan nyo. Mas mahaba sa'yo kuha kayong metros. O, tingnan mo mas mahaba. Tapos tangina, halatang pabida tangina. Calamity, si tanga. Kalamitira sa tanga. Yung concept nun, yung parang kay ano eh, no? Kay 30 ba or ano? Or Dave Denver? Yung Calamidad or yun, parang ganun yung concept. What? Di ba grabe kayong manglait ng mga Bisaya? Pues ngayong sagubat kayo nilaya. Nagdilang anghel na yung tadhana. Sige ngayon kayo maghamon ng away sa mismong lugar ng mga yawa. Hoy! Tangina na ito, speaking of yawa, winurplay niya yung demonyo sa demonyo! Dami na mo yawa! Demonyo! Sir, tinutubuan ng sungay, kaya Sir Arik, mag-prepare ka. Kasi tulad ni Apex, balang araw baka suwagin ka rin itong mga taga-Valenzuela. Oh, pero wag ka. Kasama yan sa 44 ni Glock 9. Uy! Final. Kaso yung mga binigay na gift check, binentang mas mahal ni Damuho. Kaya ka natalo sa tribal eh, nasobrahan ka katutubo. Speaking of katutubo, may kamukha to eh. Si Katutol. Mukha na mukha. Imposibleng magkamali ako ng hinala. Kaya pala mabenta pares nyo kasi kakampi mo si Diwata. Tingnan nyo! Kasi gaya kay Diwata, inyong pares, hindi nyo na magagawang tignan. Kaya anong pamoso ay famous. Ay nako kuya, lilipas din yan. Ito naman, si Mr. Hala. Magbabay ulit, love ender. Yan ba yung trip mo, puta? Pues talagang magkukulay ubik ka ngayong na-violate ko po siya. Oh, real? Kasi real talk. Chat ng chat to si Famoso sa FB. Nagpapataya ng rapol. Anong akala mo sa amin dito, tanga? Iuling nanalo si tito niya pa. Isang alok mo pa sa akin ng rapol, tol. Tangina mo, bibingo ka na. Kaya binubola sa letra ng N. Nagpapanggap na Norim nangingista pa ng mga nyubing nag-i-score. Nego G! O diba? Ginawa kang bingo, kaibigan. Nakita lang namin na kahit kalog, tung kalahok, at least yung bawat letra namin may bilang. Kayo kasi nakaraang second sight. Sobrang pigil. Bawat round namin may bilang, para narinig ko na yun sa maraming diba? Narinig ko na yun sa maraming mga
Battle MC, I don't know kung kani-kanino ko narinig, pero hindi na ganoon kalakas yung dating nun sa akin. Kaibigan, nakita lang namin na kahit kalog, tung kalahok, at least yung bawat letra namin may bilang. Kayo kasi nakaraang second sight. Sobrang pigil yung gigil. Sobrang tahimik ng crowd, parang may nagpi-prayer vigil. At kung gusto nyo malaman kung anong ginawa nitong tag team na bitin, pues nandito si Kogoro Mori para ikwento yung mga nangyari na krimen. Ang gago. Nakaraang second sight, tinalo nila sa Arjat deadline kahit... Nakaraang second sight, tinalo nila sa Arjat deadline kahit sobrang boring kada round. Natagpuang walang kabuhay-buhay at patay lahat ng crowd. Ginamitan nila ng mga wordplay na pilit at saka mga multi na pambobo. Walang ibang suspect sa nangyari na krimen kundi si Negoji at Pamoso. Hoy! Sig! Asa na yung mga punchline na pandurog? O kita nyo sa sobrang boring ng line nyo, pati yung partner ko nakatulog! Ganyan gumising ng tao! Gumising ng tao! Kasi di ba to si Pamoso? May liga kang siksik bara? Kung saan ang laging champion si Nego? Tangina nito! Mga kupal! Doon lang pala sila nagkakaroon ng chemistry, no? Sa paghahati nila ng premyo. Kaso nga lang, nag-iba na nung nagharap sila sa motos. Yucks! Kasi di ba sinisingil mo si Pamoso ng pamasko sa inaanak niya? Tangay na pare, wag ganon. Inaasa mo na lang yung responsibilidad sa ninong. Bakit kaninong anak ba yun? Okay. Oh, di ba nagsibo na to versus Lil Strokes, di ba? Yung point sa pagiging maitim, tinuldukan. Isipin nyo si Pamoso, iglesia puto. Tapos pinartner ka sa dinuguan. Kaya what up, nego? Nego? Yung wordplay mo sa Negros Accidental, talagang ang cringy, pisti. Doon pa lang sa accidental. Alam niyo may 50-50. Ito pa, mas matindi to. Ready na ba kayo? Pag kumanta ka daw sa tabi ng bulkan, nice! Bulkan nice! Tangin na nito, nabutas yung gano! Tangin na nito, paano pa tatakbo karera nyo kung yun lang yung plot ng kwento? Okay. At alam mo ba pinakatatak na linya ni Nego? May kapa ka ng magagamit! Sinamahan pa talaga ng multi ni Brad. Kapa ng kapano ka, security guard. At kung magkaiba tayo ng sapatos kasi hindi tayo parehas ng napiling daraanan. Sapagkat kayo yung suwela sa Valenzuela na aming abak-abakan. Kaya sa boto, sambakan! Negoji Pamoso, laglagyan! Ang matitirang win na lang sa Valenzuela ay yung senator nyong Gatchalian. Kaya Senator Win Gatchalian, wag nyo na tong ilibre ng pamasahe pagkat tong dalawa sa amin ay game over. Kasi binigyan nyo na nga ng magandang offer sa pair, pero tong mga pair wala man lang magandang mai-offer. Ay Negoji Pamoso, lumayas na kayo! Di namin kailangan dito ng mga wordplay nyo na ang papangit. At bago namin kayo ilaglag sa bracket, dapat may kapa ka ng magagamit. Pangit! Yo! Okay. Tayo dito Tayo dito. Alam nyo kung bakit? Hindi consistent sila Atom sa Cygnus. Hindi sila consistent, no? Ang ganda nung first round nila dito sa tournament against Jos Vicente. Kaya nga, ulitin ko lang kaya nga sabi ko sa match-up predictions natin against Casper Espero and Cygnus Atom sa finals, marami pa silang ipapakita kaya andun yung expectation sa tag team na to. Okay? So kaya isa rin to sa mga dahilan kung bakit inuna kong reviewin to kaysa kala Casper Espero, kasi sila Casper Espero guys, given na yung chemistry nila, no? Di ko ni-disregard yung Casper Espero, pucha, malakas na yan.
real shit, malakas na yan. Kahit 1v1, malakas yung dalawang yan. Then, nagsama pa sila. Kaya tingnan nyo kung nasan na sila. Nasa finals na sila. Impossible talaga na sila pa yung magkampiyon. Pero, gaya nga na sinabi ko dun sa match-up prediction natin, I'll go with Cygnus Atoms dahil nga mas kaabang-abang yung ipapakita pa nila sa battle eh. Diba? So, yun. Going back, round 1 nila, against Jos Vicente, no, sobrang solid, ginulat nila yung buong event na yon. Kanila yon, no doubt, kanila talaga yon. So, I'm expecting na matataasan ng Cygnus Atoms yung performance nila against Jos Vicente. Kasi Nego G Famoso na to, no? At nasa second round na tayo, o semis, no? Nasa semis na tayo ng tournament. Pero yun, pinakita nila yung round 1. Para sa akin, slow start nga yung round 1 eh. No, slow start yung round 1, although nakapag-generate sila ng magandang panimula, 'di ba? Nakakuha kagad sila ng momentum doon eh. Pero after noon, naging flat eh, no? Hindi ko sinasabing dead air, no? Naging average yung mga banat. Pumapasok 'yun. Ang ganda ng mga setups, may mga punchline, pero ang pinaka bumuhay talaga sa round 1 ng Atom Cygnus is yung flow nila doon sa bandang dulo ng round. Then pagdating sa round 1 ng Nego G Famoso, yun, isang classic na chemistry nakita ko. Ganito yung chemistry na napanood ko sa mga dating 2x2 eh. Ganitong chemistry, sapat na talaga yun eh. 'Di ba? Kaya para sa akin, ang ganda rin nung pagiging well-rounded ng Nego G Famoso. And kahit na generate sila Atom Cygnus ng isang malaking shield doon, pre-med sa angulo na alam nilang gagamitin ng Nego G Famoso doon. Para sa akin, nabasag nila yung shield na yun at pumasok talaga yung mga punches sa Atom Cygnus. Kaya, round 1, bibigay ko yun kay Nego G Famoso. Pagdating sa round 2, syempre I'm expecting na malalakasan or mapapantayan ng Atom Cygnus yung performance nila sa round 1. Which is for me, sa napanood ko, creative, yes, yung about do sa Kogoro Mori, yung ang nangyari kasi sa round 2, dinisect nila yung yung style ng, or dinisect nila yung yung style ng ng Nego G at Famoso. So, medyo na hinaan ako doon compare sa round 2 nila kasi hindi ko alam eh, no? I don't know, pero para sa akin yung round 1, so far, yun yung pinakamalakas nila compared dito sa round 2 na medyo nakukulangan talaga ako. Kulang talaga yung round 2. Although, 5 minutes na yung round nila, pero may kulang eh. May kulang. Effective naman. Effective yun, hindi ko din disregard. Effective yun, Atom Cygnus, sobra, pero may kulang, may kulang. Siguro, sa delivery, I think. Pero hindi. Ang ganda yung delivery. Chemistry, andun pa rin yung chemistry. Ang masasabi ko lang na kulang is yung bigat ng suntok. 'Di ba? Direct na yung atake ng Atom Cygnus eh. Kailan Nego G Famoso eh. Appreciated, direkta 'yon. Pero nakukulangan ako sa bigat. Kumbaga, natatamaan nila sa punch, sa mga punches, sa mga jabs. Pero yung pinaka one punch or one punch KO, hindi tumatama eh. So ayun siguro yung bigat siguro ng suntok ang inaabangan ko or inaantay ko. Sa round 1, ang masasabi ko na one punch KO doon is yung flow nila, which is para sa akin na tamaan talaga nila yung Nego G Famoso sa style na yun. Pero ang nangyari, yung one punch na yon na big punch na yun, sabihin natin big punch na yun, is nakayanan ng Nego G Famoso eh. Kaya nakabangon, at nung sila naman yung nagkaroon ng pagkakataon na sumuntok na isang malakas, hindi yun naman ang hindi kinaya ng Atom Cygnus. Kaya binigay ko yung round 1 sa kanila. Pagdating sa round 2, yung big punch ang nawala sa Atom Cygnus. Kaya hang muna natin, pakinggan natin Nego G Famoso. Pag sila Nego G Famoso is nag-slow down din, bigay natin kila Atom Cygnus. Deserve nila yon. Pero tignan natin muna, syempre, kung ano mangyayari sa performance ng Nego G Famoso. Kailangan ma-maintain ng Nego G Famoso
yung round 1 performance nila para makuha nila pa rin tong round 2. So, okay, malinaw. Yo, nag-reference pa ng Ninong. Yung mga bara, mahinang-mahina pa. Puro ka kaninong, yung mga crowd tulog na kaninang-kanina pa. Okay. Meron siyang minanyak na FMC. At hindi na to nakaimek magmula pa nung mabisto. Kita pa mismo doon sa video natahimik tong nanghipo. Akala niya siguro absuelto na pag ang bungangay napatikom. Di ba mga Cebuano, ang sugat di maghihilom sa ginawa niya na paghilom? Malibog! Kaya pala pag nag-chat to sa GC ng Motus, hi po. Yon ang kanyang Hi po. pampaos. Hayop na mataba, parang hipopotamos. Hindi! Hippopoatoms! Ang bigat-bigat mo, gaan-gaan ng kamay mo. Yang gawain mong madalas, masisiwalat na sa wakas. Na kung usapan pala mas, ikaw palamas, palamas. Pagka malibog marahas, dapat dito mapalampas. Nagtulog-tulugan ka sa bus para makahipo ka ng bust. Nagpanggap yan na antok. Sayang dito na sa po. Pangalan ng babae, platito, pero yung hawak mo, gamangkok. Iniisip mo sigurong di siya magre-reklamo, no? Inang to, manyakis katabi. Pero alam mo kung ba't nagalit siya, pare. Pangit ka kasi! Kulit nito Gago. ni Bentong. Namiss ata yung korte ng Bulkang Mayon. Naalimpungatan yung babae sa bintana, gusto nang tumalon. Siin daw ng piga mo sa suso, yung utong halos bumaon. Nakakita ka lang ng oportunidad, ginrab mo na agad. Saan mo natutunan yung ganon? Hindi porkit nahawakan mo yung may Panalong hinaharap, pati yung panalo sa hinaharap ay makukuha mo ngayon. Okay. At tattoo artist ka pala, Puta ang lupit. pinapatato sa'yo, octopus ah. Nilagay mo, adobong pusit. May toyo ang puta. Kinabukasan na bad trip yung kliyente. Dinadamdam na yung kirot? Pagising daw niya ng umaga, sobrang kate. Bakit healing na agad? Hindi, nilalanggam daw yung likod. Kaya naman pala winordplay mo yung hina sa hena. Linyang di pinag-isipan, halatang sandali lang na burda. Kung ayan lang din itatatak mo dito sa laban natin, yan ay saglit lang mabura. Sige na yung next line. Teka, nag-iisip ako, hindi ba halata? Hena nga, di ba? Kaya madali lang mawala. At kaya mo rin mag-holorime pero di authorize panay bobo lines na walang suntok ang kadalasan mong nalalaro. Paano yan pag punchline count yung basihan sa laban na to? Ano na lang sandata mo? Halata na sa gapo. Panahango! Yung banatan mong kinuha. Oo, para kang si Invictus, gago, kaso sa katawan ni Duma. Tapos sa lanseta din nagkukubli, kaya mali ka ng kinapitang patalim, dakilang papansin, kahit may pagka-envy ang style mo, kitang-kita pa rin. At Okay. total pares tayong Invi style mo, kitang-kita pa rin. So, invisible yung tinutukoy na doon, tsaka si Invictus, no? Para silang may Invi sa umpisa ng pangalan. Pagka-envy ang style mo, kitang-kita pa rin. At total, pares tayong maitim. Pwes gagamitan kita ng N-word. What's up, Naga? Taga-nagang dinaga ka lang aming nagawa na. Siya ay balik ta rin, gawing maning-mane na parang nagaraya. Kami kating-kate, kay aping-ape na tila nagahasa. Ito'y aming gabi kasi maling-mali ka na nagambala. At mahilig ka Galing. magtanggal ng letra sa rap name ng kalaban. Akala niya mabangis. Ngayon mo ako alisan ng first 3 letters sa pangalan, malamang makakita ka ng beast. Total wala ang haring Oso. leon sa gubat. Oso muna ang bahala pagkat hayop to magalit. Kung letra lang kaya mong alisin, kami mo ang pangalan nyo sa bracket. Laging ginamit na siya raw ay atomic bomb porkit ang lalayo ng mga tira. Pero sa amin, Di makakaskor yan. Anong atoms? Ulul! Di mo kami maluloko, Mr. Long Bomb! Gago. oh, atomic bomb na supot! Yan ang laging gamit pag sumuntok! Kaso yung minimithi mo pagkangat pa sa ahon ay tila mauudlot. Kung ikaw yung atomic bomb, malabo ka nang umabot pa sa tuktok. Dito palang ilalaglag ka na namin para di ka na pumutok. Ams! Apex na apex ka na naman! Atomic bomb, malabo ka nang umabot pa sa tuktok. Dito palang ilalaglag ka na namin para di ka na pumutok. Ams! Apex na apex ka na naman! Pinapasikatan mo tong albino! Albino, sakto! Kanina pa yan namumuti sa tamlay. Habang dito sa Cebu, nagugulpi ng sabay. Itong nakipagrambulan, taga-albay, patay nang uuwi sa balay. Gago, ang lakas.
Shit. Ang tanong, paano natalo ang Nego G Pamoso? Okay, so kailangan ng magandang scoring dito, guys, ha. Sa end saan natin sa judging natin. So kailangan convincing yung pagkatalo ng Nego G Pamoso dito. So I think I will consider na 4-3. I don't know kung ano yung score dito, pero baka syempre dahil tournament to, 7 judges to, so deserve ng dalawang team ang 4-3 or dikit na scoring dito. Pero Nego G Pamoso yung round 2. Real shit, no? Ang hirap i-judge ng battle, to be honest, guys. Hindi ko ina-expect na ganito yung magiging tapatan, ganito yung magiging outcome ng match-up. I don't know. Pero isa lang yung masasabi ko, nag-improve yung Nego G Pamoso. Yun lang talaga masasabi ko. Nagulat ako sa improvement ng dalawa. Nagulat ako dun sa intact na atake. Nagulat ako dun sa pagiging creative nila. Mas naging creative sila. Mas naging agresibo sila. Ang ganda ng boses, ang ganda ng chemistry. What the fuck? Ang ganda nun. Kay Atom Cygnus, yung ina-expect ko, to be honest, slight pa lang, no? Kasi yung round 2 maganda yung pinakita nila eh. So sabi ko baka round 2, round 3 pumukpok. So yung ina-expect ko sa kanila is hindi ko pa masyado nakikita. Kasi kung ako yung tatanungin nyo, guys, mas gusto ko yung performance ng Cygnus Atom sa laban nila kila Joss at Vicente. Para sa akin, ayun talaga yung nakakagulat na performance eh. Siguro may part na alam na ng tao na kung ano yung gagawin ng Atom Cygnus, kasi nga ganun nga yung naging performance nila sa against sa Joss Vicente. Pero ako kasi I'm not looking on that eh, diba? Hindi ko tawag dito. Kung yung maraming tao is alam na kung ano yung gagawin ng Cygnus Atoms. Ako kasi inahanapan ko sila ng bago. Kasi maganda yung pinakita nilang performance sa sa laban kila Joss Vicente. So andun yung syempre yung eagerness nila Atom Cygnus na kailangan natin lakasan yung performance natin kila Nego G Pamoso kasi maganda yung pinakita natin kila Joss Vicente. Ganun eh. Pero at the end, para sa akin, yung performance ng Cygnus Atom sa Joss Vicente is ayun pa rin talaga yung pinaka nakakagulat, pinakamalakas. Round 1, okay yon, pero malinaw yon kay Nego G Pamoso para sa akin. Or pwedeng sa mga ibang tenga, pwede rin nilang ibigay kila Atom Cygnus yon, dahil dun siguro yung flow, yung holo rhyme, siguro baka ibigay nila ng ibang nanonood kila Atom Cygnus yung round 1. Pero ako, mas pinili ko yung pagiging well-rounded, ang ganda ng chemistry, basta all in yung kay Nego G Pamoso, kaya kanila yun sa dikit na paraan. 10-9. Pagdating sa round 2, sabi ko nga, nag-slow down ang Atom Cygnus dito. Nag-start sila ng mahina hanggang gitna, hanggang dulo, no? So nag-slow down yung performance ng Atom Cygnus. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Nag-slow down. And para sa akin, hindi rin nila totally nakuha yung pinaka-momentum nila, unlike sa round 1 na nakuha nila yung momentum nila sa pamamagitan ng flow, 'di ba, kanina. So sa round 1, putol-putol eh, 'di ba? Putol-putol, tas nagkakapaan. Di ko alam kung ano nangyari sa chemistry nila, pero hindi ko naman sinasabi na nawala yung chemistry, pero may kapaan eh, no? So ganoon din naman kila Nego G Pamoso. Pero yung performance ng Nego G Pamoso sa round 2 is a classic. Kung ano yung pinakita nila sa round 1, ayun din yung pinakita nila sa round 2. Chemistry itself speaks. Para sa akin, ang ganda nun. May kapaan pa rin naman, may nawawala-wala, pero the style, ang masasabi ko siguro dito, in other words, no, sa pinakitang performance ng Nego G Pamoso sa rounds 1 and 2, siguro para sa akin yung style na yon is enough para
depensahan lahat ng gagawing style ng Atom Cygnus para sa kanila. Yung style na pinakita ng Nego G Famoso, enough yun para i-diffuse yung buong style, buong battle against Atom Cygnus. So, ganun ko siya nakikita no? Kasi, nawala ng effectivity yung Atoms at Cygnus dito, unlike sa laban nila kay Jos Vicente. Diba? So, ako, ulitin ko lang ulit, I'm expecting more kila Atom Cygnus kasi nga malakas nga yung pinakita nila kila Jos Vicente. So, level up na performance na mas malakas dun sa Jos Vicente. Yun yung hinahanap ko. At some point, hindi ko pa yun nakikita. Kila Nego G Famoso naman, nag-improve na sila from laban nila kay Deadline at RG. Sobrang nag-improve na sila. So, pasensya na, pero I'll give 2-0 in favor of Nego G Famoso. Isa 9-8. Hindi. Tama, 9-8. Para sa akin, yung performance ni Atom sa Cygnus sa rounds 1 and 2 parehas. Diba? Hindi. Mali, 10-9 pala yung round 1. Bumaba Diba? Sabi ko nga, bumaba sila. So, bumaba sila doon. Then, kila Nego G Famoso, bumaba rin naman sila ng konti. Para sa akin kasi mas malakas pa rin yung round 1 nila. Kaya yung round 2 bibigay ko ng konting-konti lang. Bababa ko lang ng konti. So, para sa akin mas gusto ko pa rin yung round 1 ng Nego G Famoso compare sa round 2 nila dito. So, 10-9 sa round 1. Pero pagdating sa round 2, parehas sila nag-slow down. Pero nung tinapat ko yung parehas round 2 nila, I think Nego G Famoso got this one pa rin. 9-8. So, 19-17, first 2 rounds, Nego G Famoso na yon. So, the question is, paano natalo yung Nego G Famoso? Tignan natin sa round 3, baka dito natin makita yung sagot. Okay? Nagribat ng pilosopo about sa platito. Hindi naman matigas, parang Clay-Doh. Oo, pilosopo, wala na yung platito. Basag na yan kasi ibang klaseng plate to. Tangina! Yung pagmamanyak niya, sinubaybayan. Bakit? Anong masama sa pangmamanyak man? Gago. Manyakis lang yan, pero mabuting tao yan. Gago. Umiral yung kadimonyoan ng aking kamay. Gumalaw! Tangina, tinitira daw si Platito. Tangina, ang sama mo. Bakit di ka nagreklamo nung piningger ni Nego G yung mama mo? Tangina mo. Game. Okay, no? So, yung ginawa ni Cygnus dito, parang ayun din yung ginawa niya dun sa laban nila kay Jos Vicente. Kasi 'di ba may ginawang angulo rin naman ng Jos Vicente yung yung kay Platito Pero nagrebat si Cygnus doon na nang hibo siya naman, 'di ba? So parang pag-accept din. Katulad ng ginawa ni Cygnus dito no na nang hipo walang masama sa pagiging manyak, something ganun. So ayun yun, parang inaccept lang ulit nila pero yun, parang nag-cross out lang sa akin. Hindi naging effective yung rebat. Hindi rin naging effective yung paggamit ni Nego G or paggamit nila ng ganong angulo kasi nga nagamit na yun ng Jos Vicente. So, cross out lang para sa akin. Diba? Instead of madagdagan ng puntos yung Atom Cygnus dahil nagrebat sila pero wala Para sa akin, nag-cross out lang. Nag-offset lang, kumbaga. Paalala lang Ang 2x2 ay dalawang MC'ng pinagkaisa sa labanan. Walang kwentang jokes at saka multi kung hindi solid yung samahan. Tangina mo, corny ka pa naman. Ito panay multi na magaan. Kami yung matulin pandaragan. Hindi kayang habulin ng banatan. Istilong paluni ang banata. Kayo ay kauri lang ni Bada. Saksakin ang kutsilyo balakang. Natin ang usi yung katawan. Ganito lang ang multi na naka-all-in talagang surkil yung mga yan. Kasi usapang multi, lumugar kayo. Lumugar kayo kasi kaya pa namin kayong wasakin ng mas solid. Diyan, kumbaga Nagasaki, ito Hiroshima, sabog sa all-in-one. Ano akala nyo, atomic bomb?
Ang ina nyo! At nung pandemic, lumabas to ng nakamaskara bilang Letterface. Talagang grabing gimmick. Parang Bacolod. Pinagpiestahan yung maskara, talagang tinatangkili. Kasi masyado nang mapangmata, tong nakamaskara, parang babaeng rich kid. O tinadtad ko yung maskara. Ganyan pag naghain sisig. At Okay. itong Letterface ang Sisig? alter ego nitong Nego G. Di son of a bitch, buong alpabeto kasi gaya yung A to Z. Ulit. Letterface ang alter ego nitong Nego. At kung Letterface ang alter ego nitong Nego G. Di son of a bitch, buong alpabeto kasi gaya yung A to Z. Kaya nga, mga bay, nakikilala ko to, mga bay. Pamilyar nga to eh. Nabalita to, mamen. Ginaya niya si Batosay, kaso nabaliktad yung talim. Tamang manyak talaga to pag nakadroga to eh. At di ba, itong si Pamoso, Gayang-gaya si Apex. gayang-gaya si Apex. Pero sa pagiging battle rapper, mas nahigitan mo siya. Bakit naman? Isipin mo ilang taon niyang tinanggi si Boslot, ikaw kinampi mo pa! Gago. Kaya pala pinapasok ka ni Kuya. Housemate Nego G, pumasok ka na confession room, maghugas ka ng puwet. Ang malas nyo lang kasi hindi to P, B, kasi dito sa D, P, D, itong si P, D, D. Ganito yung team song nila, oh. Ganito yung team song nila, oh! Baby, baby, baby oil. Baby, Gago. baby oil. Puta, nakakatroma yun, Brad. Iba pala meaning sa'yo pag sinabi ni Pamosong, he always got your back. Ito na yung last dance ng mga sanay magsulo na taga Isla Valenzuela. Champion ng pulo, pero sa 2x2 ang wak nyo. Tandaan yung no man is an island, and it takes two to tango. Kasi ano ba naman magagawa ng spoon kundi makatusok ng laman? Tangina mo, bigyan mo naman ng pork para may ulam niya mga yan. Tangina, pag mga taga-probinsya sanay sa kamayan, kaya bugbugto kung usapang fist fight, kaya talaga maghahangin na naman tong Team AC. Kaya be cool. Kasi mararanasan ng tandem nyo split type. O sunod-sunod na punches sa muka hanggang tong Pamoso di na kayang kilalanin. Ano pang silbi nitong Nego kung yung Diyos nga di namin nagawang patawarin? Kapag duo, Okay. Do or die, dapat may engagement sa kagigil sa ring. kailangan nyo magkasundo magpartner kung gusto nyo maging married to the game. Ang pinupunto lang namin di Married to the game. Ginamit na yun nila Vicente, di ba? Laban sa kanila. Married to the game, di ba? So, yun. Do or die, dapat may engagement sa kagigil sa ring. kailangan nyo magkasundo magpartner kung gusto nyo maging married to the game. Ang pinupunto lang namin dito, hindi kayo compatible. Kaya uwa mo'y chance sa diri. Tsaka paano kayo mabubuhayan ng rounds kung mas trip nyo magsarili? Kasi ang 2x2 ay parang siso, kailangan magtulungan sapagkat Di magiging masaya yung laro kung gusto nyong isa lang yung angat. kaya dapat magkasama kayo through ups and downs. Yung para pagtitrip natin sa elevator? Tangina hindi, dapat magkasama kayo through ups and downs. Yung parang babataas tayo sa escalator? Tangina hindi. Ito kasing sinego, para ma-emphasize yung wordplay, nilalakasan yung boses, di tuloy makasabay si Pamoso. Ito naman si Pamoso, nilulupitan magbulti para lang masabi ng mga taong mas maluwit siya kay Nego G magholo. Kaya yung pagkapanalo nyo kila Deadline at RG, pagbabayaran nyo na parang bills collection. Kasi kung nakalampas na kayo sa deadline, quiz putol ang inyong linya in disconnection. Okay? Correct, Chong! Kasi pag nagtatampuhan, hindi agad sa FB nagpaparinigan. Tangina, parehas natin gusto na manalo pero mas importante yung pagkakaibigan. Kami? Manalo o manalo? Kami? Manalo o manalo? Masaya kami sa aming narating nang hindi nagsasapawan at nagpaplastikan. Tandaan yung magkaiba yung tandem na pareho magaling. Sa tandem yung nagpapagalingan. Okay. Kaya ahon na mga boss!
sa Bicolano ng pagkakataong to, sapagkat sa kampyonato ng 2x2, luluhod na yung tala at wala nang tatagos na multo. Ano na? Espero, Casper? Casper, break a leg! Okay, so hindi talaga na meet ng Atom Cygnus yung ina-expect kong performance nila. So, patay tayo dito. So, tignan natin. Pero, yung performance nila dito sa Nego G Famoso, hindi to yung ina-expect kong performance nila talaga. Kasi, tanginang yan. Nag-set kasi sila ng ng isang magandang performance, isang magandang chemistry. Pero ngayon, nakita nyo, diba? May mga slip-ups, which is unang battle against Jos Vicente. Malinis eh. Kung meron man, sobrang minimal, diba? Pero dito, medyo nawala-wala sila dito. And, consistent eh. From start to round 1 to 2, 2 and 3, para sa akin, parehas eh. Yung round 1 yung masasabi ko na pinakamalakas nila. Pero pagdating sa round 2 and 3, hindi na nila naulit yung performance nila sa round 1. At yung round 1 performance nila, which is ayun yung pinakamalakas, hindi naman umabot dun sa past performance nila against Jos Vicente. So, kinoconnect ko kasi mahalaga yon sa ganitong klaseng battle, lalo na semis to. 'Di ba? So, ayun, tignan natin. Nego G Famoso. Kanina pa ako tinitira na mala Apex daw. Nitong parang mga haring manggi. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Heb Chubby. Tsaka putang ina. Puro pakulo. Wala man lang pure lyrics. Salamat, Crown Manila. Kasi sa sombrero namin, tol, no gimmicks. Yeah. Yo. Game? Game. Merong video clip to sa Facebook na ini-interview siya. Sabi niya, simula pa raw pagkabata, idol niya na si Looney. Sinabayan niya yung lyrics ni Loon sa tagpamalas siya ng multi. At ganito yung sinabi niya ron. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang mawawala. Kung wala ka pang mali, wala ka pang mawawala, ha? Puro wala. Ano? Bakit ka ganyan? Paano ka lumaking gago? Nung narinig ko yung version mo ng tao lang, ayoko na maging tao. Mag-isa ka lang ba sa buhay? Ano ba yung pinaggagawa mo? Mga Cebuano, di ba ang title nun, tao lang? Ginawa niyang walang tao. Yo! Gago. Yo! Parinig naman ang rap mo, sample naman dyan. Ang ganda naman ang cap mo, arbor ka na naman. Tangina mo. Yo! Pero okay lang yan. Kaysa naman dito, ninakaw yung cellphone ng videographer ng Motus. Diba, iPhone? At para permanente niyang maitago, pinalunok niya sa kasama niya yung Apple. Yo! Pansin nyo, malat boses nito pag nagra-rap. Puta, grabing throat! Ano ba iniinom mo? Laging cold? Kaya siguro garalgal boses niya may tumatawag dun sa hiding phone habang naka-vibrate mode. Oo, ang laki ng Adam's apple mo. Ultimo doktor, natatakot na dyan sa voice mong pa-paid. Ikaw ba naman may ganyang klase ng apple eh? Talagang you'll keep the doctors away. Okay. Tapos pag nagsasalita parang may plem at sipon. Siya'y tila lulugain. Yang kakampi mong siga di mapakali sa uhog problem. Pangalan mismo niyang malisanhi, bakit siya tutunawin? Kaya hindi ka Cygnus, baka Sinus, pagkat sa G ka kukulangin. Galing. Init namin di uhupa. Asahang temperaturo'y mas tataas. Sakay man lalamig parang bangkay. Natagpuang naaagnas. Sa tour na parang may spring. Kasi ngayon na mapapabounce. Hanggang tong atoms maging autumn kasi sa gubat maglalagas. Yo, ganito rumekta sa kalaban, walang invento dyan. Alam agad intention. Walang pasikot-sikot, diretso lang. Walang angulo na piletsyong. RIP, sulatan namin, intense to man. No need ang i-mention. Nadala ng aming liham, pain. Ganun mag One Direction.
Oh, Bicol Boys! BB! Napunta pa sa boy band. Okay, sige, laruin natin yung BB. Back to basic! Bang bang sa yung big brain, gugulong malapuling ball, ganito yung battle brand. Blood Galing. band, kami yung bad boys, you can bring the bacon home, hindi to Breaking Bad. Pero Galing, tangina. Pero bad trip, boss? bakit, Brad? Ayoko kasing isilid sila sa loob ng balikbayan box. Mas trip ko kapag Body bag! bye-bye! Kasi ano ba nilamang nyo bilang runner sa Yari. likod ng battle na karapat dapat masundan? Eh, nagkaka-movement ng laman kayo sa Bicol kapag nag-aalboroto na yung bulkan. Samantalang kami, may gigs at MB. Ganto kami ka-ready. Ito'y lagare week after week na parang Mr. Lefty. Sa init Tanginan yan. Paano sila natalo dito, guys? Paano natalo ang Nego G Pamoso? Di pa tapos to, pero I'll go with Nego G Pamoso na. ng NP, Babagsak yang AC ang tandem na cringy laban sa bars. Witty sa venue ng semi kahit pa may cripply dito sa IEC. Kalaban IEC. Puta na! di mo mauuwi ang tagumpay kahit malikot yung kamay mo, pre. At hindi lang to basta umikot sa leg mo, ito'y brutal na paggarote. Kaya bumalik na kayo sa Bicol, asikasuhin yung binahan yung mga lote. Kasi dito sa Queen City of the South, ang maghahari taga-norte. maraming umaasa na kami makikita sa taas. At ang laban na to aayon. Pero props pa din mga Uragon at nagawa nyo magpadayon. Sa kabila ng pinagdaanan nyo, pinalagaan nyo pa rin itong hamon. Oo, nakabangon kayo pagkatapos ng bagyo, pero pasensya na para sa amin yung salitang ahon. Ganun dapat. Yo, ganun nyo, kaya salamat na lang sa magandang laban. At matinding pagtutuos. Good luck na lang sa mga battle nyo sa December. Kaso di na 2x2. Woohoo! Tangina mo! Gubat 14! Tangina, napakamat ako doon. Tangina niyan. Shit. Hirap, puta. Nego G Pamoso yun. Sobrang dikit pero Nego G Pamoso. Yun yung pinakamalakas na round nila po dyan. Lakas nung round 3. Gagi, real talk. Hindi ko dinidisregard yung Atom Cygnus. In fact, sila nga yung ano namin sila nga yung sila Cygnus Atoms nga yung binoto ko sa 'di ba sa tawag dito sa match up review natin, 'di ba, sa Ahon 15, 'di ba? So andun yung tiwala ko sa kanila. Okay, andun yung tiwala ko na kaya pa nilang angatan yung past performances nila, especially yung performance nila against Jos Vicente. Yun kasi yung yun yung reference natin kasi yun pa lang yung uploaded that time, 'di ba? So ako, I'm expecting dito sa laban nila against Nego G Pamoso na naging mas malakas sila naging mas malakas sila compare sa laban nila kay Jos Vicente. Andun talaga yung mindset ko na kaya natalo yung Nego G Pamoso kasi mas naging halimaw na naman yung Atom Cygnus. O kaya, possible, may choke sila Nego G Pamoso. Pero wala. Malinis na performance galing kila Nego G Pamoso. Matinding chemistry. Nakita kong naging improvement. Well-rounded well-rounded na concept sa buong round 1, 2, 3. Sige, sabihin natin round 1 kanila, Atom Cygnus. Possible kasi baka may mga judges diyan na binigay yung round 1 kila Atom Cygnus dahil dun sa holo, no? Sa holo rhyme na naka-flow. Possible ibigay yun. Maraming judges dun sa round 1 sa kanila. Pero yung 2 and 3 men, malinaw yun. Nego G Pamoso na yun 'Di ba? So it's a 10-8 consistent yung Atom Cygnus. Hindi ko masyadong nagustuhan yung performance nila dito. Siguro best performance pa rin nila is yung laban nila kay Jos Vicente.
kahit ilang beses ko ulitin to, Jos Vicente against Cygnus Atoms, ayun talaga yung best. And kanila yon, walang duda, kanila talaga yun. Pero pagdating sa semis, Nego G Pamoso talaga yung para sa akin na nanalo dito. So 988 para sa Atom Cygnus, that's 25. Then kay Nego G Pamoso naman 29. Pinakamahina nila yung round 2, pero 1 and 3 perfect yun para sa akin. So that's 29 to 25. All 3 rounds, men, Nego G Pamoso ako dito. So yun. Gubat 14, Nego G Pamoso versus Atoms at Cygnus. Kailangan ng dito, magandang scoring. Magandang scoring talaga. Kailangan. Kasi dapat 4-3 yan. Ako, parang deserve ng dalawang MC dalawang team kung 4-3. No? Pero pakinggan natin. Isang beses para sa kanilang apat. Yun ang hiwaga ng 2x2. Ang boto ng Warado, advancing sa finals, sa ahon, 5-0. Uy, tangina, 5-0. 5-0. Magigay para kay Atoms at Cygnus. Shoutout nga pala syempre kay Jainer Lin Reoso sa pagtiwala sa akin hanggang papunta sa ahon. Syempre, Flip Top Batting League, Seven Heads, Motus, Dahagda, Crown Manila, Real Jokes. Yan, maraming salamat. Yo, maraming salamat Flip Top. Gusto ko lang shoutout si mga kagana ko sa si Audrey Rose Mendoza, yung dalawang anak ko, tsaka sa lahat sa support ng kalaban nito. Yun, maraming salamat kay Nego G Pamoso, mga tropa yan. Sobrang solid ng laban nito. Shoutouts kay Richard Casida, Joey Mark Madriguera, Vince Zacarias, Mark Jan Dasilio, Maki Mac, Good Kid Debuts, Street 1 ng Loyalty Records, Osip, Istambay Pamilya, Money Control Cup, Niyang 2.0, Chili Avenue ni Bong Delgado, Sweet Tomato Grill, CET, MPA Motorshop, Boss Maki, Emma Carlo, Paring Avenir at kay Maring Mikay, Lelo Ikyo, Heart Iam, Jeff Trisha at sa pinakamamahal kong asawa. Kawin ay susunod. So, habang nagsha-shoutout sila, meron lang ako yung lagi kong kasama sa event, no? Pag nanonood kami ng event, chinat ko lang siya habang nag-shoutout sila. Sabi ko, napanood mo na yung Nego G Pamoso versus Atom Cygnus? Sabi niya, oo daw. Sabi ko, sinong panalo para sa'yo doon? Nego Pamoso din daw. So ako, Nego Pamoso yung boto ko talaga dito, yawa. Siya din, no? So, Thank you, Flip Top. Yan, pa-shoutout lang. Medyo mahaba. Siyempre sa Dadods Auto Works, si Sir Ryan Marcelo at saka sa family niya. Kay Ate Sian, kay Kuya kay Kuya Juan Paulo at kay Marco. Kay Ate Elaine, kay Kuya Doc Lino Jr. Sa buong Viola family, salamat. Kay Paring Bose at Michelle. Crown Manila, Sir Nico Manning, maraming salamat lagi. Siyempre, High Beat, Papa Benji. Ship Clothing kay Derek Bergie. Aprobado Clothing ni Mayor TV. Killian's Clothing, Run Online Philippines The Beginning. Siyempre sa mga anak ko, si Aliyah at si Elijah. Sa asawa ko si Angelica. Kay Boss Jeremiah sa Realist G Vape Shop. Kay Kapitana Lucy ng Barangay Paso de Blas. Kay Ciro, kay Paring Remar. Kay Paring Atan, kay Seb. Kay Yanya ng B-Rabbit. Kay Gio, kay Lance. Kay Rosel at kay Ate Rose. Kay Good Kid, kay Larry Tibay, kay Trev. Kay Boss Randolph ng Flair PH. Kay OG Gado ng TOG2. Kay Cyro Navarro. Kay Fresh Start Clothing. At syempre maraming salamat, Cebu. J Black, round 1 binigay ko na kila Cygnus at kay Atoms. Nakuha agad nila yung momentum dahil sa chemistry nila. Round 1 ni Pamoso at ni Nego, medyo wala mo masyadong chemistry, hindi nila nasimulan ng malakas. So round 1 sa kila Cygnus at Atoms. 2 kanila din. Cygnus at Atoms, tayo nalakas ng chemistry nila, tsaka ang ganda ng mga lines. Round 3 naman nakuha ni Nego G at Pamoso, pero tayo ang gandang laban, sobrang solid at congrats sa kanila at good luck sa final. What the fuck? Hindi, siguro baka sa live ganon, pero tangina, all 3 rounds Nego yun, men. Sa round 1, binoto ko sila Atom Cygnus. Lito na lito yung nila, lito yung chemistry nila. Sila Nego G at Pamoso naman, okay naman yung mga inano nila, yung mga
piyesa nila. Pero ayun, mas lumang sa chemistry sila Cygnus tsaka Atoms. Round 2, ganun pa din. Pero may mga nagustuhan ako ng mga lines nila Pamoso at Nego G. Then sa round 3, ang binoto ko doon si Pamoso tsaka si Nego G. Mas trip ko yung sa kanila. Ewan ko kung reason si Baya siya, pero mas trip ko talaga yung round 3 nila. Pero yun, para sa akin ang panalo si Cygnus tsaka si Atoms. Okay. Yo, MP3, binoto ko si Atoms at saka Cygnus. Para sa akin, mas malakas yung chemistry nila, mas pumasok yung content nila sa crowd. Pagdating ng round 3, medyo pumawi naman sila ni Nego G at saka Pamoso, pero para sa akin, nakuha na ni Atoms at saka ni Cygnus kaya Atoms. Yo, Pistol here. Binoto ko si Atoms at si Cygnus. Round 1, Atoms Cygnus. Round 2, Atoms Cygnus. Round 3, Nego G Pamoso. Parang ang nangyari sa akin is hibla yung lamang nila Atoms sa round 1, hibla yung lamang nila Nego sa round 3. So pinaka-deciding round is yung round 2. Yun, Atoms at Cygnus. Wala pang battle. Ayun, binoto ko sila Atoms at Cygnus kasi naka-real joke sila. Gago. Ayun, binoto ko sila. Tingin ko talaga ang pinaka nagpanalo ko la Atoms, yung chemistry talaga eh. Nag-set sila kagad ng standard ng chemistry na dapat mapanood ng tao. At yung 1 tsaka 2 nila Pamoso medyo kinulang doon. Pero yung round 3, malinis para sa akin kala Pamoso. Although medyo overtime yung ibang round, or hindi ko alam kung overtime yung, pero halata naman sa round 1. Yung round 2 lang, hindi ko sure kala Atoms. Tapos, ayun, sana yung round 3, yung lakas ng chemistry nila, Pamoso sa round 3. Sana yun yung nagamit nila ng all 3 rounds. May tulog talaga kasi, ayun, napakagaling nila, nila Atoms at Cygnus sa chemistry talaga. Bukod sa malalakas yung lines. Okay. Hindi ko alam. Siguro ang masasabi ko lang, iba talaga pag napanood mo to ng live at iba kapag sa replay, no? 'Di ba yung dalawang battle na napanood natin nung live, Article Clipped Secreto versus Aubrey Marichu. 'Di ba? Binoto natin sila ng live, Article Clipped Secreto, 'di ba? Pero nung nireview natin, it's Aubrey Marichu talaga. Ganon din sa Nego G Pamoso vs Deadline RG. Binoto ko sila Deadline RG nung live, pero nung nireview natin, deserve nila Nego G Pamoso yun. So, dito siguro nung live, iba yung nakita ng mga judges. Pero ako, sa replay, Nego G Pamoso yun. Yun lang, men. Deserve siguro para sa akin deserve ng dikit na score 3-2. Imposibleng ayoko ng salita, pero kahit sana isang MC na bumoto kala Nego G Pamoso, okay na no? Okay na sana kahit 4-1, pero nakakapagtaka lang na 5-0. 'Di ba? So di ko disregard yung Atom Cygnus dito. In fact, sila nga yung ulitin ko lang sila yung binoto ko sa matchup predictions natin against Casper Espero, 'di ba? Pero ayun, medyo nadumihan lang ako sa performance nila dito. Ang daming 'di ba? Hindi ko alam kung ba't hindi nakita ng ng mga live judges natin, pero marami silang hindi sila stumbles 'di ba? Marami silang siguro stutter, masabi natin. Or slip ups, no? Medyo okay yung chemistry, pero kung compare sa round 1 nila, sa round 1 ng battle ng tournament the best yung performance nila doon against Just Vicente. Doon ako yun kasi talaga yung basis ko Kasi ginulat tayo ng Cygnus Atoms doon sa battle nila against Just Vicente. So syempre ako, yun yung magiging reference ko coming to this battle. I'm expecting na maging ganun kalakas or mas malakas pa doon, 'di ba? Kaso nakapag-set sila ng standard 'di ba? Nag-set sila ng standard na dapat ganito yung performance namin palagi. Pero ayun nga, para sa akin hindi siya naging ganun kalakas Kaya siguro ganun binoto ko sila Nego G Pamoso na para sa akin naman sobrang nag-improve yung chemistry. Okay? So yun lang. Babasahin ko yung comment netong
na itong vid na to. Ito nga, yung battle mismo, hindi yung content natin. Kung may nagsasabi dito na Nego G Pamoso. Pero mamaya ko na lang babasahin off cam. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. So, na-excite tuloy ako sa Casper Espero versus Aubrey Marichu kung ano yung ipapakita ng dalawa or ng dalawang team. 'Di ba? Pero sa pinakitang performance ng Cygnus Atoms dito, ang tagilid sila dito. Real talk. So, patunayan na lang ng Cygnus Atoms na kaya nilang tulunin ng Casper Espero na para sa akin, sila yung may pinaka-solid na chemistry. Casper Espero. Okay, so excited ako bigla sa Casper Espero versus Aubrey Marichu, pero bukas na natin yun re-reviewin, pahinga na ako. So, yun, kita-kits tayo sa next na review. And syempre, semis pa rin ng tawag dito, ng 2x2. Okay, so, yun. Kita-kits tayo. Peace out.